Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan." Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises ay sinundan ni Josue bilang leader ng bayan ng Israel. Nung mamatay si Josue, wala nang leader na tumayo para sa bayan. Kapag naaapi ang mga Israelita ng ibang mga tribu sa Kanaan dahil hindi sila sumusunod sa mga utos ni Yahweh, tumatawag sila sa kanya at nagpapadala ang Diyos ng magiging leader nila upang sila ay makalaya sa umaapi sa kanila. Ang mga leader na ito ay kinikilala nila na hukom kasi siya ay nagbibigay hatol sa mga problema nila at ang hukom rin ang nagiging military commander upang talunin ang kanilang mga kaaway. Ang mga hukom ay hindi mga hari
sapagkat hindi naman permanente ang kanilang pamumuno. Sila'y namumuno lang kapag may problema ang bayan. Ang mga anak ng hukom ay hindi naman kinikilala ng mga leaders ng tao. Kadalasan ng hukom ay hindi naman namumuno sa lahat ng tribu ng Israel, kundi sa ilan lang, 3 o 4 na tribu na naaapi ng mga taga roon. Ang mga Israelita ay naiinggit sa ibang bayan kasi sila ay may mga hari. Gusto nilang magkaroon ng maghahari sa kanila tulad ng ibang mga bansa. Kaya lumapit sila kay Samuel na kinilala nilang hukom nila noon. Si Samuel ay matanda na noon at ang kanyang mga anak ay wala namang leadership qualities. Nang aabuso lang nga sila sa mga tao. Kaya mga tao'y humingi kay Samuel na bigyan sila ng hari. Ayaw ni Samuel na bigyan sila ng hari sapagkat may hari na sila. Ang Panginoong Diyos ay ang kanilang hari. Pero ayaw ito ng mga tao. Ibig nila na maging tulad sila ng ibang mga bansa na may hari din sila. Nagbigay ng warning si Samuel na kung may hari sila, paglilingkuran nila ang hari. Kukunin ang lupain nila upang ibigay sa kanyang mga opisyales. Kukunin ang kanilang mga anak na lalaki upang mag-alaga ng kanyang mga hayop at upang makipagdigma. Kukunin ang kanilang mga anak na babae upang mag-serve sa palasyo at maging tagalinis at tagaluto niya at ng kanyang mga pamilya. Pero nagpumilit ang mga tao. Isinangguni ito ni Samuel sa Panginoon at sinabi ng Panginoon na pagbigyan niya ang mga ito. Bigyan sila ng hari. Hindi ang kanyang pamumuno ang tinatanggihan nila, kundi ang pamumuno ng Diyos. Ang malaking pagkakasala ng mga tao ay ito. Nakikita natin dito ay hindi nila nabigyan ng halaga ang identity nila. Gusto nila na maging tulad ng ibang mga bayan. Kaya humingi sila ng hari. Pero ang bayan ng Israel ay hindi tulad ng ibang mga bansa. Sila ay bayan ng Diyos. Ang Diyos ang namumuno sa kanila. Siya ang kanilang hari. Sa paghingi nila ng hari, maring ilihi sila ng kanilang hari. Maring maging hadlang pa ang hari sa kanilang pagsunod sa Diyos. At ganun nga ang nangyari. Madalas mangyari sa kanilang kasaysayan na ang mga hari ang nagdala sa kanila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Pero pinagbigyan sila ng Panginoon. Binigyan sila ng hari. Pero kasabay nito ay nagpadala din ang Diyos ng mga propeta. Ito ay mga sugo ng Diyos na matatapang na nagsasalita sa mga hari kung sila ay hindi na sumusunod sa batas ng Diyos. Kahit na may hari ang mga Israelita, iba ang kanilang mga hari. Ang mga hari nila ay nasa ilalim pa rin ng batas ng Diyos. Hindi nila magagawa ang gusto nilang gawin. Kaya pinagwiwikaan sila ng mga propeta kung sila ay nagkakamali. Ganito din sa atin. Ang mga leaders natin, pati na ang sinumang presidente, ay nasa ilalim ng batas, lalo na ng batas ng Diyos. Hindi nila basta-bastang magagawa ang gusto nila kahit na sila ay ang leader, ang presidente. Madaling abusuhin ang kanilang pamumuno. Kaya kailangan ng mga propeta na magsasabi sa kanila ng kanilang maling pamamalakad. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga mata na maniwala na ang pamamalakad mo sa amin ay matuwid. Ang ibig mo sa amin ay mabuti. Ang mahalaga ay hindi na maging tulad kami ng iba. Ang mas mahalaga ay sumunod kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.